Senal President, maraming salamat. Bongbong Marcos, mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw. Nasa... Ayun mga pre, si PBBM po ay mahina daw po yung kukote. Tapos baliw. Sabi ng isang impaktang kulangot na mukhang barya. Kasi alam nyo, ito real talk lang tayo. Kaya naman po yan mga yan, nagsasalita dyan sa stage. Dahil sila po ay bayad po yan. Bayad po sila monthly. Okay? Ngayon, sino yung nagbabayad? Grupo-grupo kasi yan eh. May Chikwa, may Kibulok. Oo. Grupo-grupo yan. Kung sila J. Guevara yung titingnan natin, posibleng si Kibulok kasi si Kibulok yung kumuha niyan eh. Diba? Pero eto, hindi ko alam. Baka Chikwa. Kupogo. Diba? Tatawagin mo yung Pangulo na baliw. Diba? Tapos noon sabi nyo weak leader, nung pinalagan kayo, gigil kayo. Alam nyo, huwag kayong mag-iiyakan dyan. Alam nyo kaya umiiyak yung mga yan ngayon? Kasi ramdam na po nila. Kasi pag yung mga amo nila na kulong, paano na yung sasahurin nila monthly? Ako nga ngayon mga pre. Alam nyo, sa totoo lang, may lagnat po ako ngayon. May lagnat. Pero, bakit nag-content ako ngayon? Kasi, wala akong dyan sahurin. Pag hindi ako sa mga to. O bakit? Putang ina, si YouTube yung amo ko. Binabanatan ko to, binabayaran ako ni YouTube eh. Etong mga to, wala namang mga bilang yan eh. Mga laos na politiko yung nagbabayad dyan sa mga yan eh. Diba? Binabayaran po sila para manira. Si Ballpoint binabayaran para babuhin tong mga hampas lupang ito. Diba? Real talk lang tayo. Yun naman yung katotohanan eh. Diba? Alam nyo, etong mga to, magaling po yan. Magpaawa, magdrama. Diba? Para yung simpatsya, yung awa ng mga Pilipino mapunta sa amo nilang mabubulok na dun sa kulungan ng ICC. Yan po. No? Ang kapal ng mukha nito. Diba? Alam nyo, nakikita, ewan ko lang kung may anak to. Pero kung sigurong nakikita to ng anak mo, ano kaya magiging reaksyon ng anak mo? Magiging proud kaya? Ang galing naman ni mama, naninira. Magiging proud kaya? Diba? Ang kapal ng mukha, mukhang baryang animal. Alam nyo, pag magbibigay, kung ayaw nyo sa gobyerno, diba? Magbigay kayo ng tamang opinion, reaksyon. Hindi yung gigil na gigil kayo at tatawagin nyo yung Pangulong. Tinan nyo. Eto. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw. Kung mahina pala yung kukote ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit nahuli yung sinasabi niyong pinakamaangas, pinakamalakas niyong tatay? Mahina pala yung kukote. Bakit nahuli ngayon? Pakapal na mukha niyo. Diba? Gigil na gigil ang mga animal. Anyway, mga preto po yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Pero syempre, banata natin tong si Along Malapitan ngayon. Along Malapitan. Kasi, teka lang. May kakaibang... Nagtatrabaho ba talaga ito bilang mayor dyan sa Caloocan? Ayun yung tanong. Pero syempre, bago po yan mga pre, pahuli po natin itong kulangot na to. Sensya na po, medyo may lagnat lang po tayo ngayon. Grabe. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page mga pre. Yan, salamat po sa mga bago nating followers dyan. Naku, maraming salamat po ha. Maraming nanggigigil sa atin dyan pag nagta-topic tayo ng mga kulangot na DDS. Naku po. At ako'y nasisihan at sarap na sarap habang nakikita kong nag-iiyakan ang mga tangang DDS. Lalo na pag sa Facebook.
So, eto na mga pre, salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan ha. Sorry. Ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan ha. Share this video. Ayan, salamat po sa mga bagong subscribers dyan. Okay, unahin po muna natin itong sa Caloocan. Okay. Tinanggal ko lang po yung audio kasi may music ni Freddy Aguilar na DDS. Baka makapiright tayo. Diba? Pakinggan, panoorin po natin. Yan o. May nagra-rugby. Mapapansin nyo sa video, may mga kabataan dyan, nagra-rugby. Ayan, sumisinghot. Ang tanong dito, bakit hindi, wala man lang programa itong si Along Malapitan para sa mga kabataang nalululong na sa droga o sa rugby? Diba? Mayor ka. Dapat inaasikaso mo itong mga kabataan na to. Anong ginagawa mo, Along Malapitan? Ba't patulog-tulog ka lang dyan? Ito, play pa natin. Ayan o, ang papayat ng mga Ayan o, ang ninipis ng katawan o. Grabe. Ayan o, kita nyo ito, kita nyo? May sinisinghot pong rugby po yan. Diba? Rugby po, sabi nga ni Digong, sa panahon niya, nabawasan daw yung mga adik. Hindi po totoo yan. Bakit? Sa panahon po ni Digong, yung mga adik, gumagamit pa rin pero patago. Hindi po talaga sila nagbago. Bakit? Kasi pagkawala ni Digong, yan o. Lumabas. Tapos yung mayor dyan, walang programa sa mga kabataan. Oh. Diba? Ang katotohanan po, ang adik, hindi po talaga nawala. Nandyan lang. Diba? Siyempre, hindi magpapakita yun. Adik eh. Pagbaba ni Digong, nung umupo si Digong, may adik. Pagbaba ni Digong, may adik pa rin. Paano nyo sasabing safe maglakad sa panahon ni Digong? Maraming ang inosente na namamatay dyan, oh. Binabaril na lang. Tinataniman. Diba? At itong si Along Malapitan talaga, wala talagang pagmamahal sa mga kabataan to. Dapat may programa ka para sa kanila. Pero bakit pabaya? Wag mo sabihin nga hindi ko kasi napansin yan. Lugar mo yan eh. Imposible. Ilang years ka na dyan? May concerned citizen na nakapag-video. Okay? Medyo yung mga kabataan. Ano bang ginagawa ng mga batang ito dyan? Sa lugar na yan. Nakatambay. Bakit sila magtatambay dyan? Anong meron? Diba? Sana po, sa madaling salita, iboto po natin si Trillanes. Yan po ang talagang magpapaunlad dyan sa Caloocan. Okay? Subok na po yan. Nakipaglaban nga po yan kay Digong. Nakipaglaban nga sa mga kriminal yan eh. Dito pa kaya sa simpleng ganito lang? Alam ko, pag si Trillanes po yung nanalo dyan, magkakaroon ng programa itong mga kabataan na to. Kasi imbis ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, magiging salot na dahil sa mga bisyong ito. Diba? Kaya Trillanes po, iboto natin. Si Along Malapitan, ako po, tama na. Ngayon mga pre, ayan at isunod natin itong kay Sara Duterte. Okay. Alam nyo, itong si Sara Duterte, kakaiba din ito eh. Pag hindi mo binigyan ng budget, medyo pumapalag eh. Ito noong August 2022, pumiling si Sara Duterte ng 403.46 million mula sa Department of Budget and Management or DBM para sa Office of the Vice President. Okay?
na kinabilangan ng 250 milyon para sa mga confidential na gastos. Inaprubahan ng DBM ang 221.424 milyon pesos na naglaan ng 125 milyon para sa confidential na gastos. Ang alokasyong ito ay inilaan para sa mga proyektong may kaugnayan sa pambansang seguridad at kapayapaan at kaayusan. Okay, teka lang. May budget ka pala na halos kalahati yung binigay sa'yo. Diba? Binigyan ka pala ng budget para sa kapayapaan. Pero, teka lang, mukhang baliktad po ang ating nakikita ngayon. Hindi po kapayapaan ang nangyari eh. Kaguluhan. Kasi nagtaka tayo, simula nung nakatanggap ang Office of the Vice President ng budget, sunod-sunod na yung mga rally. Teka lang, magtatanong lang ako, Sara Duterte. Yung pera ba na yun ay pera ng taong bayan o sarili niyong pera? Yung ginastos yung sa rally? Tanong ko lang. Kasi nung wala pang budget, wala pa, tahimik-tahimik ang lustay. Pero nung may budget na, aba, may kabi-kabilaan na yung rally eh. Kaya nga si Bisdak, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si Bisdak. Laki kita Bisdak eh. Ha? Ganun po yun. Para pala sa kapayapaan. Pero bakit magulo ang mga Duterte? Bakit magulo? Bakit ginugulo ang administrasyong ito? Nakakalungkot lang, no? Tayo, taxpayer tayo. Taxpayer tayo. Lahat naman tayo, maliit man yung binabayad mo, o malaki, basta nagbabayad ka ng tax goods yan. Kaya nga lang, parang nasasayangan ako eh, kung may uupo pa dyan sa gobyerno na gastador. Diba? Masasayang po yung ating budget. Maraming naglulustay dyan eh. Pag si Sara Duterte naman, pinag-explain, sige mag-explain ka kung saan napunta yung budget na to. No comment! Ay naku po! Hindi naman kailangan imbestigan yan kasi sabi na lawyer niya, confidential nga eh. Confidential? In 11 days, ubos. Yan yung problema. Yan yung problema dito sa mga taong ito. Breaking news po yan ha. Si Sara Duterte lang po nakagawa niyan. Yung ibang vice president, hindi po nagawa yan. Sa totoo lang. Sasabihin nyo, lahat ng confidential investigahan. Confidential lang ni Sara Duterte yung may anomalya. Tapos gusto niya investigahan lahat. Nagsasayang ba kayo ng oras at pera para investigahan lang yan? Diba? Confidential nga eh. Hindi dapat investigahan. Pero dahil nag-leak na di umano, eto, ginastos-gastos lang kung saan, kaya kailangan nang manghimasok yung gobyerno dyan. Diba? Para imbestigahan itong panglulustay di umano ni Sara Duterte. Bumaba ka na sa pagka-busy mo, Sara. Hindi ka namin kailangan. Nasasayang yung pera namin eh. Sa totoo lang, nasasayang po talaga. Diba? Hindi ka nararapat dyan. Dapat siguro sa'yo, magnegosyo ka na lang. Ha? May pera naman kayo. Pwede naman kayo magnegosyo eh. Diba? Ang confidential funds ay para sa kapayapaan. Para sa kasundaluhan. Pwede mong gamitin dyan. Pwede mo rin sa... Diba? Maraming pwedeng paggamitan ng confidential funds. Pero ito, tandaan nyo, simula nung nakatanggap ng pera, gulat kayo, biglang nagkaroon ng mga rally. Diba? Eto pa nga, nagrally ang mga DDS. Pero, kinontent ko na to, nagrally po sila, nakalista yung mga pangalan, may nag-aabutan pa ng pera. Ano na yun? Tapos nung in-interview yung iba, sabi nung tatay, pinangakuan po daw kami, tig 1,000 daw eh. Tapos yung natanggap namin,
200 lang eh. Sabi kasi ng kapitbahay namin, ganito, ganyan, sama ka, ganito, may bibigay doon, ganyan. Sumama na lang po kami. Paano na yun? Mariusip. Anyway, mga pre, ito, isunod po natin ito, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ito, ginagawa nila itong biro eh. Kala nila joke lang eh, no? Panoorin po natin. Ikaw, Marcos, marangunta ka! Malimangunta ka, bako! Ayan ang sabi niya dito, ano nga yung sa Tagalog yung barangon? Yung mangkukulam ka, tapos tatai ka ng ano yung bako? Yung naguhukay ng buhangin. Basta pakinggan nyo to. Wasi ka lamang sigarari ka to! Wasi na ari ka to! Malimangunta ka, bison! Malimangunta ka, grader! Malimangunta ka, bako, Marcos! BBM, bisot! BBM, bisot! Wasi ka lamang na ka to! Wasi ka lamang! Aba, tuntua pa siya, oh. Isut daw po yung Pangulo. Ibig sabihin, hindi daw po tuli yung Pangulo. Diyan pa lang wala na, dali ka na sa fake news. Paninira na yung ginagawa mo. Diba? Alam nyo kasi, totoo man o hindi yung sinasabi mo, cyber libel pa rin yan. Diba? Kasi, pinipersonal mo yung tao. Hindi ka nagpupokus dun sa issue. Kaya patay ka. Tuntua pang animal, oh. Ikaw, Marcos, Ulitin natin, oh. marangunta ka! Malimangunta ka, bako! Bison! Wasi ka lamang sigarari ka to! Wasi na ari ka to! Malimangunta ka, bison! Malimangunta ka, grader! Malimangunta ka, bako, Marcos! Grabe. Grabe, tuwan-tuwa pa, oh. Pag mahuli to ng NBI, iiyak. Sorry po. Ano lang po kasi, gusto ko lang kumita. BBM, bisot! BBM, bisot! Wasi ka lamang na ka to! Wasi ka lamang! Oh, tuwan-tuwa pa, oh. Tuwan-tuwa pang animal, oh. Sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. At least may nasampulan na. Diba? Eto, isunod natin to mga pre. Eto. Dahil sa solid Duterte ang BARMM. Dahil sa Suli Duterte daw ang VARMM. Hindi ko alam anong meaning nun. So, pakinggan natin. Pinilit bilhin ng mga Marcos. So, pinipilit bilhin ng mga Marcos. Ang BARMM. Maritis na naman. Baka pag napatawag ito, sasabing daw po kasi daw eh. Daw. Sinabi daw ni ano na ganyan daw. Halagang 485 million para sa goal na 12-0 vote para sa senatorial slate ni BBM sa darating na eleksyon. Yung mga pro-Duterte ngayon sa BARMM na natitira, iniisa-isa nila lang patayin or patahimikin. Yan na. Yung mga natitira daw po sa grupo na yan, pinapatay na daw po at pinapatahimik na. Saan niya kaya nakuha yung balitang ito? Saan niya kaya nakuha yung balitang ito? May record ba ng mga pinatay? Confirm ba na ang administrasyon ang nagpapatay? Nako! Kaya ako kinukontent itong mga pre. Para makarating po ito sa NBI, sa ating gobyerno. Diba? Tulungan po natin ang ating gobyerno na, diba, labanan yung mga fake news. Ito, isa to sa pagtulong natin sa NBI kasi hindi naman po lahat makikita nila eh. So, tayo po, diba, kino-content natin ito. Unang-una, para pagkakitaan ng mga animal na to. Pangalawa, pag napansin sila ng NBI, good luck sa kanila. Ganun lang. Ay, ballpoint man, bakit mo pagkakakitaan? Binabayaran ako ni YouTube eh. Bayaran ako ni YouTube eh. Ano ka ba? So, ito ngayon ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Gumaganon pa eh. Pakainin kita ng titi ng kalabaw eh.
Animal kang babae ka. Ah, Malala. malala. Ano, totoo nga ba ito o hindi? Tanong ka na. Ang paggamit ng pondo ng gobyerno sa partisan political activity sa election, wala na akong pake dyan. May katanong-tanong ka pa. 'Di ba? Fake news. Pinagpapatay na daw po. Ang tanong, may record ba? Saan yung record? Sinong pinatay? Saan pinatay? Anong oras pinatay? Ha? Katarantaduhan talaga. Good luck sa inyo ha, yung mga ano diyan, madadali diyan. Nako, good luck. Binabahati ko kayo. Ito na. Isunod po natin ito. Yung mukhang kutong lupa na to. Sige, pakinggan natin. Mahina ako kote mo. Wala kang panalo dito. Baliw! Mahina daw yung kukote ni PBBM. Baliw, walang panalo. Pero dinampot si Digong. Sabi niyo, weak leader yung si PBBM. Pero dinampot si Digong. Baliw, mababaliw talaga kayo. Kasi pag yung mga amo ninyo nakakulong na, wala nang magbabayad pa sa inyo. Magugutom kayo. Dahil dyan kayo sanay sa ganun babayaran para manira. Dyan kayo sanay. Mababaliw talaga kayo. Nasa world stage si Pangulong Duterte ngayon. May pagkakataon na ang buong mundo ay maririnig ang boses ng Pilipino at maririnig nila kung bakit mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Ay, totoo yan. Mahal na mahal namin si Digong. Ayaw nga naming madapuan ng lamok yan kaya ang gusto namin mga Pilipino, si Digong nabubulok lang sa kulungan para walang lamok na makapatong sa balat niya. Ganun namin kamahal si Digong. Mahal na mahal namin yan. Diba? Kaya gusto namin, nabubulok lang siya dun. Nabubulok tuloy. Nakakulong lang siya dun. Diba? Kaya ayaw naming madapuan ng lamok yung aming Tatay Diggs. Ayaw naming madapuan ng lamok yan. Kaya dun ka lang sa kulungan manatili habang buhay. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Binigay mo sa amin yung pagkakataon na yan na Yung mukha, yung mukha talaga to, mukhang pal ba? Pal. Alam niyo yun, pal? Palamunin. Kita ng mundo na nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na kung saan bawat Pilipino sa Europa ngayon ay nandun at hindi siya iiwan. Bawat Pilipino daw po sa Europa ay nandun at hindi siya iiwan. Ganon din po yung mga salita nila na dyan sa EDSA noong nagrally sila, hindi daw po sila aalis at walang iwanan. Hindi daw po sila aalis. Dyan lang daw po sila palagi hanggang sa bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Wala daw pong iwanan, walang aalis. Dyan po sila matutulog. Pero anong nangyari ngayon? Nasaan sila? Pangulo pa rin si PBBM. Pero sila, nasaan sila? Nasaan? O diba? Napagod, umuwi din sa bahay. Kasi wala nang kita dun Ha? Wala silang kikitain dun Uwi na nga ako. Joke lang yung sinabi ko na mananatili kami dito. Tapos dyan sa Netherlands daw ngayon, wala daw iwanan. Promise. Yung mga yan, may mga trabaho yan. Kung isasacrifice nila yung trabaho nila para lang araw-araw nandun sila, di nasa sa inyo yan. Pero matagal na yung 3 buwan dyan, mapapagod din yung mga yan. Wala kayong mapapala dyan, tatayo, sisigaw ng Duterte. Kung mapapala nyo dyan. Ito pa. Phenomenal President, maraming salamat, Bongbong Marcos. Mahina ako kote mo.
Wala kang panalo dito. Baliw! Ang galing! Baliw! Mababaliw talaga kayo ngayon. Dahil si PBBM, patawa-tawa lang yan. Pero yung plano nasa ilalim, lilipulin kayong lahat. Oh. Subukan yung sumugod sa Malacanang. Ako, pag nagdeklara ng martial law yan, lagot kayo. Ako nga, gusto ko nga, okay na yan, mag-martial law na. Yung maapektuhan lang naman ng martial law, yung mga pasaway Wala kayong magagawa. Gawin nyo, tusukin mo na lang yung puwit mo. At amuyin mo. Animal. Anyway mga pre, yun lang muna yung ating video. At yun. Sa hindi pa po, no? Mamaya kita-kits po ulit tayo sa susunod nating video. Ayan sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page. Yan po yung Facebook page natin. Follow nyo naman. Bilis lang mag-follow dyan. At kita-kits tayo dyan mamaya mga pre At yun na nga, no? At sa hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang i-follow o i-subscribe yung ating YouTube channel. Share this video, mag-like kayo. Ayan syempre sa mga naka-subscribe na po sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Yan. So ayan na nga mga pre mamaya nako, merong isang tanga na umiyak. Ito, kilala nyo to kung sino tong umiyak. Pero mamaya po itatopic natin yan. Okay? Umiyak po siya, grabe. Awang-awa naman ako sa'yo, boy. Deserve mo yan. Pero mamaya itatopic natin yan. So yan lang muna yung ating video. Huwag kalimutang i-share ang ating video mga pre. Kita-kits sa susunod na video.